So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon tungkol sa Port of Carmen na matatagpuan sa Barangay Poblacion, Carmen, Cebu, ang kanilang pantalan. Kuha tayo ng mga detalye at tukuyin natin kung para saan ang kanilang mga biyahe. Nung nakita ko itong puting tarpaulin na nakasabit sa dingding dito sa sulok, ang biyahe pala dito ay from Carmen to Ormoc. Yo, kumusta mga kamotor ko? Samahan nyo ako sa bago na namang adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon tungkol sa Port of Carmen na matatagpuan sa Barangay Poblacion, Carmen, Cebu. Mula sa Cebu City, sinimulan ko ang aking biyahe, sakay ang aking motor, handang tuklasin ang lugar na ito ng solo. 1 hour and 40 minutes ang aking biyahe, sapat na para namnamin ang kalsada habang ako'y naglalakbay ng todo. Tahimik ang simula, pero habang tumatakbo ang oras, unti-unting nagiging exciting ang daan. Ramdam mo ang init ng araw at hangin habang papalapit ka sa lugar na hindi pa masyadong kilala ng bayan. Tanghali na nang ako'y makarating sa Carmen, tirik na tirik ang araw at maliwanag ang paligid. Isang simpleng bayan sa unang tingin, pero may sikrito palang hindi agad napapansin kahit ikay maglilibot at magmamasid. Pagdating ko sa cruising malapit sa eskwelahan ng CTU, dito nagsisimula ang kakaibang ruta. Kailangan mong lumiko sa kanan papasok sa isang iskinita na tila ordinaryo lang pero may patutunguhan pala. Hindi ito aabot ng isang kilometro pero mararamdaman mo ang kakaibang vibe dito. Habang papasok ka, mapapansin mong nag-iiba ang paligid, tila may tinatagong galaw na hindi agad klaro sa mata ng tao. Maraming sasakyan ang nakaparada sa gilid ng kalsada, parang may hinihintay na pila. Mapapatanong ka agad kung anong mayroon. Isang tahimik na baryo dahil tila hindi ito pangkaraniwang eksena. Kaya napaisip na lang ako, bakit maraming sasakyan dito? Ano ang meron sa dulo ng daang ito na hindi pa alam ng karamihan ng mga tao? Habang papalapit na ako, madadaanan mo ang Coast Guard Office na nakabantay sa lugar dito. Isa itong indikasyon na may pantalan dito na may seryosong operasyon. At nang makarating ako sa Port of Carmen, dito ko nakita ang tunay na eksena, isang pantalan na simple lang pero punong-puno ng sasakyan. Isang kakaibang sistema na ngayon ko lang nakita ng personal sa aking mga mata. Wala pa silang parking area dito, kaya sa kalsada nakahilira ang mga sasakyan. Isang sit-up na kakaiba sa karamihan, pero dito pala ay normal lang. Isang sistemang sanay na mga tao kahit walang malinaw na paradahan. At tuminto tayo ng saglit para kunan ng larawan ang kanilang pantalan. At dahil hindi ko alam kung para saan ang biyahe dito, babalik muna tayo at magtanong-tanong tayo dito sa mga tao. Nung napansin ko, ito pala yung ticketing office ng barko, agad akong huminto at pinaparking ko sa gilid yung aking motorsiklo. Tara, samahan nyo ako at tingnan natin kung anong barko ang bumabiyahe dito. Kukuha tayo ng mga detalye at tukuyin natin kung para saan ang kanilang mga biyahe. Nung nakita ko itong puting tarpaulin na nakasabit sa dingding dito sa sulok, ang biyahe pala dito ay from Carmen to Ormoc. Since Sam Shipping Incorporated or Cebu Sea Charterers Incorporated ang pangalan ng barko na bumabiyahe dito mula dito sa Carmen patungong Ormoc kung saan kayo ihahatid. Ang tawag sa barkong bumabiyahe dito ay LCT o Landing Craft Transport na klase. Ibig sabihin ang barko pala dito ay pang rolling cargo at hindi para sa mga pasahero dahil ang sistema dito ay pang negosyo at pang deliver ng mga kargamento. At tingnan na natin ang schedule ng kanilang mga biyahe at kukuha tayo ng mga detalye kung magkano ang kanilang pamasahe sa mga sasakyan na iba't ibang klase. Tingnan din natin ang schedule ng mga barko nila para sa mga gustong sumakay dito, meron na ring idea. Cebu Sea Charterers Incorporated contact person and contact numbers for queries and inquiries. Liner operation in charge Ma'am Elena G. Lim 0917-587-7824 or 0918-9444-903 or Carmen Subport Sir Wilito Tuong 0917-587-7669 o 0998-961-1436. At kung doon ka naman sa Ormoc magsimula, Ormoc Subport Sir Leonzo Lupian, contact number 0917-587-7755 or 0998-9888-638. At dito na tayo sa schedule ng kanilang barko. Vessel LCT 1080, destination Carmen to Ormoc, departure time ay 4 PM at arrival to Ormoc ay 10 PM. At kung doon ka naman sa Ormoc magsimula, patungong Carmen, Cebu, Vessel 1080, departure time 12 midnight at arrival time 6 AM. At wait, may pangalawang barko pa sila na bumabiyahe, itong LCT 1078, destination Ormoc to Carmen, departure time 4 PM at arrival time 10 PM. Kung dito ka naman sa Carmen magsimula papuntang Ormoc sa barkong LCT 1078, departure time 12 midnight at arrival time 6 AM. Pero nung nagtanong ako dito sa mga tao, minsan hindi ito masunod ang schedule ng kanilang mga barko dahil kapag puno na ito ng mga rolling cargo, wala nang hinihintay na oras at lalarga na ito ng diretso. Dito na naman tayo sa rolling
posibleng cargo freight rates nila. Effective March 9, 2026. Dito tayo magbase sa VAT inclusive with OR. Sa motorcycle, 512 pesos. Sa tricycle, 2,240 pesos. Sa 4-wheeler sedan class B, 4,928 pesos. Sa 4-wheeler SUV class A, 6,216 pesos. Sa 4-wheeler light, 7,672 pesos. Sa 6-wheeler light, 7,672 pesos. Sa 6-wheeler canter or elf, 8,400 pesos. Sa 6-wheeler forward or fighter, 9,800 pesos. Sa 6-wheeler super long extended, 10,080 pesos. Sa 8-wheeler, 10-wheeler, 12-wheeler at 14-wheeler loaded or empty, 10,080 pesos. Sa trailer truck low or high bed with heavy equipment, 40,320 pesos. Kung empty, 35,616 pesos. Trailer truck 20-footer with head loaded or empty, 19,488 pesos. Without head, 15,456 pesos. Trailer truck 30-footer to 40-footer with head loaded or empty, 22,736 pesos. Without head, 18,704 pesos. At ang huli, tractor head, 7,392 pesos. At kung wala kang pambayad at wala kang pirang dala, walang problema. Dahil pwede ka magbayad online, scan mo na lang tong QR code nila, hassle free pa. Kung gusto mo namang makasigurado, mag-booking na lang kayo. Screenshot nyo na lang tong booking na numero. At dahil tapos na tayo kumuha ng mga detalye, tandaan nyo mga mare at pare, hindi ito pang pasahero, driver at pahinanti lang ang pwede. Isang patakaran na mahigpit na sinusunod, kaya kung balak mong sumakay bilang turista, hindi ito tamang lugar para sa'yo at sa biyahe mo. Tahimik lang ang lugar dito, halos wala kang makikitang tao dahil nga bawal talaga ang pasahero. Kakaunti lang ang galaw ng mga tao, puro sasakyan at trabaho ang umiikot sa sistema ng bantalan na ito, walang ingay, walang gulo. Karamihan ng mga sasakyan dito ay mga delivery trucks na may kargang produkto, ibig sabihin ang port na ito ay mahalaga sa supply chain ng mga negosyo. Kahit hindi ito sikat o madalas makikita sa mga travel vlog o photo, para sa mga negosyante, malaking tulong ang port na ito. Ito ang kwento na isang simpleng ride na naging isang makabuluhang journey, isang paalala na minsan ang pinakamagandang discovery ay nangyayari kapag ikaw ay naglalakbay ng walang masyadong expectation o worry. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, alam mo na ang gagawin, mag-follow, comment at like at share na rin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang Cebu Port Guides, updated at ready sa panel. Dahil ang goal natin ngayong taon mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. At i-click na rin ang notification bell para sa bawat bagong upload ay makikita at hindi ma-miss ang tips, schedule at fare. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.